mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng spying in the 21st century. You don't need to send someone like him who is not even a college graduate. Usually spies are very intelligent people. Hindi ganyan. My God, ganito na ba kababaw at kahina ang ating intelligence kung ganyan lang ang kanilang sagot sa mga ganitong usapin? Or ito'y palusot lamang? So do you really... Oo, alam mo, ano yung alam mo sa pagiging espiya? Oo. Baka mas marami kang alam sa pagiging espiya, Professor Ana Malindog. Uy, baka marami kang alam. Baka gustong, tumulong mag-identify ng mga Chinese spies. Oh, alam niya eh. Alam niya kung paano mag-identify ng espiya eh. So, di ba, kung alam mo kung paano mag-identify ng mga espiya, baka naman. Kung naalala nyo po mga konsyero, nung kailan ba to? Na isang araw, a couple of days ago, meron nung nahuli na Chinese spy. Oo, matindi. Akalain nyo yun mga konsyero, hindi tayo ignorante pagdating sa mga espiya. Pinapasok na tayo ng mga spies. Oo, nakakatawa, no? Ang liit-liit natin. Papasokin pa tayo ng mga spy. Kala ko nangyayari lang yan sa mga mayayamang bansa eh. Oo, tulad ng Russia, America, China. Pero alam nyo, karamihan ng mga espiya nanggagaling ko talaga sa China. Di ba, gumawa na nga sila ng version nila ng AI yung kaso hindi lang kasi yun ang kinukuha nila eh, pati location, etc., personal information. Oo, pag-aarian ng Chinese Communist Party yung information, parang ayoko yata. Kayo na lang kung gusto nyo. Pero yun na nga, so may nahuli yung Chinese spy. Oo, at a couple of days ago, lumabas din bigla yung kanyang asawa. In fairness, di siya lumaki sa farm. Lumaki po siya sa China talaga, promise. Oh, ito yung balita tungkol sa kanyang asawa. Oh. Ang nahuling Chinese national dahil umano sa espionage o pang-iispiya sa bansa na hindi spy ang kanya daw mister. Dagdag pa niya, sinaktan umano ang kanyang asawa ng mga militar. Ang tugon ng mga otoridad sa pagtutok ni Ian Crew. Grabe naman. Ang misis ni Deng Yuanqing na si Noemi, sinabing 2013 sila nagkakilala ng mister sa isang online platform. 2014 daw sila ikinasal sa bansa, kaya 10 taon na raw pabalik-balik ito ng Pilipinas. Si Deng ang Chinese national na inaresto kamakailan dahil umano sa espionage o pang-espiya sa ilang military at vital installation gamit ang ilang high-tech na kagamitan. Labis raw ang pag-aalala niya at hinahanap na raw ang mister ng kanilang 8 taong gulang na anak. Hindi po si Ching po. Na matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Natatakot po ako sa kahihinat na ng anak ko sa school. Nasabi raw sa misis ni Deng ang sinapit nito. Nung nakausap ko siya, sabi niya, pinilit daw siya, tapos sinapak daw yung ulo niya. Pero okay naman daw po siya. Sabi ko, maganda ba kinalalagyan mo? Kumakain ka ba? Konti lang daw kinakain kasi yun lang din naman siguro yung binibigay talaga. Ang human rights advocate na si Teresita Angsi may apela. Sana raw huwag agad husgahan si Deng na nagtatrabaho na isang overseas Chinese worker sa Pilipinas. Ang sa akin, impartial investigation, hindi kasi ang nangyari, trial by publicity agad. Hindi pa nga tayo nag-umpisa, trial by publicity, nag-conclude agad kayo na espiya. The company is a big company with clients in US, in Taiwan, in Australia, at internationally registered company. Sa isang pahayag ng Chinese Embassy, sinabi ng kanilang tagapagsalita na walang basehan ng espekulasyon at akusasyon ukol sa operasyon ng isang Chinese citizen bilang espiya. Nag-request na raw sila ng consular visit sa gobyerno ng Pilipinas para mabigyan ng assistance ang kanilang citizen. Lumapit na raw sa embahada ang pamilya ng nakakulong na Chinese citizen na nag-aalala sa patas na pagtrato rito. Kung espiya yan, will the embassy not distance itself? The embassy requested DFA for help, no? Kasi nung nagpunta sila sa NBI, ayaw iharap sa kanila. So humingi sila ng tulong sa DFA at sa DOJ for
consular visits, to allow them for consular visit. Pero nung pinuntahan daw nila, ayaw daw ipaharap sa kanila. So bakit? Ayon naman sa abogado ni Deng, dapat idaan na lamang sa husgado ang lahat. File na nila sa court. We will have a trial. Let them prove the guilt of my client because Eto si Topacio, talon-talon, no? Si Topacio, talon siya ng talon lahat ng actually mga kotsero, kung abogado ka, katulad ka ni Topacio, it's a smart move. Doon ka sa mga accused palagi. Kasi, syempre, alam niyo naman, kapag ikaw ang inaakusahan, wala kang gagawin, upo ka lang. Patunayan mo lang na inosente ka. Ang magpo-provide ng ebidensya ay yung nag-akusa sa'yo, di ba? Oo, burden of proof is the one who is accusing. Is on the one who is alleging the commission of the crime. So upo-upo ka lang, hintay-hintay ka lang. Hintayin mo lang mag-file sila ng ebidensya nila, etc. etc. Tapos alam niyo mga kutsero, ang style ito nito Pasio, lagi siyang may press con. O sinesensationalize niya lahat. Tignan niyo to, itong sa Chinese spy. Sinesensationalize siya agad, nagpa-press con agad siya. O, para unahan na nila sa narrative, unahan sa kwento. O, ganun yan. Para you put the other party on the defensive. At least as far as the court of public opinion is concerned. Daanin mo sa press con. Press con ka ng press con. Huwag kang titigil sa press con. Daanin mo sa press con. Tapos kumbinsihin mo ang taong bayan para ma-pressure yung korte. Habang hindi pa sumisipa ang subjudice. Ganda na strategy nito, Pasio. No? Yayaman ka talaga pag ganyan ang klaseng abogado. we have no obligation to prove his innocence. See? He is Diba? Sabi sa inyo we have no obligation to prove his innocence, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oo. Abang-abang ka lang ng mga ebidensya ilalabas. Tapos, hanapan mo lang ng plausible deniability, di ba? Hanapan mo ng alibi, hanapan mo ng mga palusot. Tapos, questionin mo yung validity ng ebidensya, di ba? Ganun lang kasimple. Tapos, habang ginagawa mo yun, birahin mo ng birahin sa press. Hanggat hindi pa sumisipa ang subjudice, birahin mo ng birahin sa press. Di ba? Strategy. he is presumed innocent. Ang giit naman ng NBI at AFP, ang pagkakaaresto kay Deng ay resulta ng ilang buwang surveillance. May iba pa raw nahuli na konektado sa espionage. Itong mga nag-uutos na ito have direct links to the Chinese embassy. So napakarami po talagang evidences na nakukuha tayo. Kaya arrested because they violated the Filipino. Yun po. Wala pong string attached. Hindi tayo gumagawa ng shadow chasing. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. So, ayun mga kutsero. No? So, yan yung nangyari noong isang araw. Pero hindi pa siya natatapos. Kasi meron nung interview itong alam naman natin, yung ating favorite, isa sa mga favorite geopolitical scholars. Geopolitical expert pala, hindi. Kasi isa scholar lang, isa expert. Meron siyang comment tungkol dyan. Itong sabi niya. Mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng spying in the 21st century. You don't need to send someone like him who is not even a college graduate. Usually spies are very intelligent people. Hindi ganyan. My God, ganito na ba kababaw at kahina ang ating intelligence kung ganyan lang ang kanilang sagot sa mga ganitong usapin? Or ito'y palusot lamang? So do you really Anong alam mo sa pagiging espiya? Professor Ana Malindog. Uy, saan ba nagtuturo to? No? Professor daw siya Baka sa Maria College. Oo, alam mo, ano yung alam mo sa pagiging espiya? Oo. Baka mas marami kang alam sa pagiging espiya. Professor Ana Malindog. Uy, baka marami kang alam. Baka gustong, tumulong mag-identify ng mga Chinese spies. Oh, alam niya Alam niya kung paano mag-identify ng espiya So, di ba, kung alam mo kung paano mag-identify ng mga espiya, baka naman, may alam ka talaga kung paano tumakbo mga espiya, if you get my drift. a superpower like China will send someone like that to spy on the Philippines? Are Why they not? stupid? Of course not. My God, yun ang problema natin We justify kahit mali. Gigil-gil Kaya tayo siya, natatalo sa larangan ng kahit anong, lalo na when you talk about defense and security. Kasi hindi natin inaayos yung sarili natin. Tingin nyo, Galit na galit siya, no? Gigil na gigil siya. O, di ko alam kung saan nanggagaling yung galit niya. Di ba dapat mas magalit ka kasi merong isang Chinese citizen going around, nag-iikot-ikot sa buong bansa at minamapa ang mga critical infrastructures. Ganun dapat Dapat doon ka magalit. Let's put this in perspective. Kasi,
Dapat yung galit mo nakatuon doon sa gustong mag-violate ng iyong soberenya. Ganun dapat. Not the other way around. Hindi sa kabaligtaran. Bakit ka nagagalit doon sa humuli? Number one. At paano ka nakasisiguro na itong taong to ay hindi espiya? Eh yung security sector na nga mismo ang nagsabi. AFP, NBI na ang nagsabi. Eto mamaya, National Security Council pa. 3 ahensya na mga kotsero nagsasabi na isang grupo sila ng espiya. Pati yung sa Palawan na nahuli recently lang. So, sino ho kayo? Ano ho ang mailalagay nyo? Hindi na nga yung kung sino eh. Anong ebidensya ang maipapakita nyo po sa amin lahat para kumbinsihin kami? Ngayon, dinadala nyo sa, sa court of public opinion. Para makakumbinsi po kami na maniwala sa inyo. Hindi ho kami maniniwala sa kuda. Huwag nyo ho kaming daanin sa kuda.